Ang Miami Heat meron ng competitive lineup in papers for next season after nilang masecure si Davion Mitchell at si Norman Powell. Meron pa pwedeng makuha ang Miami dahil 14 players pa ang nasa main roster at isa naman ang naka 2-way contract. Si Terry Rozier naman hindi ma-trade ng Miami. Sa sport track nga parang naka-disable na yung kontrata niya After kasing i-report ni Sham noong nakaraang linggo na clear na si Terry Rozier sa kaso niyang game fixing, itin tumataya sa kanyang sarili, nilabas naman ni Chris Haynes na iniimbestigahan pa rin ng federal government itong si Terry Rozier. Nagsimula yung investigation kay Rozier last season pa. Ang NBA sinabi wala naman sila nakitang violation kay Rozier, nasa federal proving na yung kaso niya. Kapag napatunayan si Rozier na involved sa game fixing, malamang maban siya sa NBA at mabago ang ruling. Yung iniimbestigahan kasi ng NBA or ng federal government, yung game ng Hornets at New Orleans Pelicans noong 2023 pa. Ito yung biglang umalis sa game si Terry Rozier or biglang na-injured. Kaya wala rin magtangka na kunin si Terry Rozier via trade kasi kapag napatunayan sa federal government na talagang guilty ito si Terry Rozier, malamang maban din siya sa NBA at mawalang visa din yung trade kung sakali. Kaya base sa report, bago mag-umpisa ang season by October, susubukan ng Miami na i-buy out yung kontrata ni Terry Rozier kung wala pang ruling para sa kanya. $26 million pa nasa kontrata ni Rozier papasok ng season. Best option pa rin kasi sa Miami na i-trade siya para hindi masayang yung ipinalit dati kay Rozier. Kasama kasi doon dati si Kyle Lowry, isang first round pick na masasayang lang yung kung sakali. Interesado pa naman ang Miami na kunin si DeMar DeRozan na expected ang isasama sa package na yon si Terry Rozier. Kaso nga, hindi siya kukunin basta-basta ng Sacramento kung may nakapending na kaso. Sa 4 na taon na handle ni CJ McCollum ang NBA Player Association, nagka-lechon de leche yung NBA dahil meron siyang power na bumoto or maglagay ng kasunduan sa collective bargain agreement. Siya kasi yung president ng union ng mga player. Mula yon sa free agency, contract ng player, pati yung tax apron, kaya hirap ngayon ng mga teams na mag-trade or kaya mag-sign ng player. 3 players din ang na-involve sa game fixing. Yung isa na ban, nakalimutan ko pa yung pangalan nun. Sumunod si Terry Rozier na bago matapos yung tenure niya, humabol pa si Malik Beasley. Dati, nung time ni CP3 na siya pa ang president, tinutulungan nila yung mga player na nai-involve sa mga issue dahil meron silang power sa liga at sa labor. Kaso ngayon, wala na. Nung nagka-problema si Kyrie dati, nung nasa Brooklyn Nets pa siya, at nung si Ja Morant din nagkaroon ng issue, ang naging headliner noon na tumulong sa kanilang dalawa, si Vice, si Jaylen Brown. Si Dalton Knecht naman ng Lakers matagal nang nasa trade rumors, papasok pa lang ng off-season. Expected, mati-trade siya paalis ng LA. Kaso nga dahil sa lackluster na trade market, hindi siya magamit ng Lakers na pang-reveal na trade. Ito yung pwede siyang i-trade kaso hindi gusto ng LA yung value niya. Kumbaga pang pillar lang si Dalton, hindi siya yung main package. Base kay Jovan Buha ng Lakers Insider, ang hinihingi dati ng Miami na kapalit ni Wiggins, si Hachimura, isang first round pick at pillar si Dalton, na biglang sinabi ng Miami na i-retain nila si Wiggins kasi nga wala halos value ang nagiging kapalit sa kanya. Depende na sa team kung sino magkakaroon ng interest. Last season si Dalton nasa 9 points, 3 rebound, 46 and 37%. Kapag ginamit siya ng maayos or nasa at least 20 minutes per game pataas, nag-a-average siya ng at least 10 points per game. Na base nga kay JJ Redick, hindi niya babaguhin yung 9-man rotation na sumisingit na lang si Dalton nung bumalik yung mga player na naka-recover sa injury. Ito pa yung napansin doon na talagang gagawa ng trade ang Lakers. 3 pa kasi yung expiring contract nila, si Rui Hachimura, Gabe Vincent at si Maxi Kleber. May combine yun na at least 40 million sa payroll nila. Hindi pa nila ini-extend yung kontrata dahil kapag ginawa ng Lakers yun, hindi sila maiti-trade at mag-iintay sila until December. Kung bibigyan naman sila ng kontrata by August or mai-extend sila by August, mag-iintay din sila until trade deadline. Doon mawawala yung restriction. Kaya expected yung 3 player kasama si Dalton ang mati-trade papunta sa ibang team. So nakalimutan ko na yung may sabi nito parang si Dan Wook ata, na para ma-trade ng Lakers si Dalton sa gusto nilang player,
Hindi lang pangsingit dapat si Dalton, dapat mala Bronny James yung datingan, yung kayang bumenta ng ticket or isa sa mga hype player. Dahil imbes na maging impressive si Dalton sa Summer League ngayon 2025, nag-struggle siya sa loob ng 5 games. 12 points, 5 rebounds, 1 assist at 1 steal per game. 33 and 25% shooting pa. Malayo sa performance niya last Summer League. Dapat paangat si Dalton kaso naging pababa yung nangyari sa kanya. Nasasapawan pa siya ng ibang player sa Summer League team ng LA gaya ni Darius Bazley. So far in papers, kung bagbabasihan, na-retain ng Lakers yung kanilang core player noong nakaraan season na meron silang 50 wins. After kasi ng Luka trade, meron silang 19 and 13 record. Si Luka naman 18 and 10. 64% winning rate para kay Luka kapag asa lineup siya. Nagkaroon pa sila doon ng 11 to 2 game record sa first 13 games after ng trade. Sa West naman kasi, yung Rockets yung talagang nakapag-build ng panibagong lineup. Mostly nung team sa West, halos ganun pa rin at minor changes lang yung nangyari katulad ng ginawa ngayon ng LA.